DWRB News FM 103.9 ang hindi lang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsarahan, kapaligiran, musika, nararaming kaalaman at mga pinakabili at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang hindi lang ikaw ang una. Ayun, abay, apat na minuto na panahon, kalipas sa ganap ika-anim ng umaga. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga, Pilipinas, at magandang araw po sa inaabot ng broadcast namin ng araw na ito. Welcome sa Observer Pusong Nero, ngayon po ay araw ng Sabado, ika-anim sa buwan ng Setyembre 2025. At ako po, si Felix Tambongko. Magandang umaga, Kapenex. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Metro Manila. Medyo maulan dito sa aking kinalagyan sa ngayon. At ganoon din, sa mga karlapit na mga lalawigan, magandang umaga sa lahat po ng ating mga taga-subaybayan. Sa programang The Observer ang Pusong Minero. Isang araw naman, isang oras, o baka abutin pa ng 2 oras. Mayroon pa tayo mga cemetery mamaya, tama-tama, makakulit pa natin si Maring Rinay. Pero ikaw kasi yung minipito eh. Oo. At siyempre makasama niyo rin ako, kasama ang Jimmy Bausay. Bumabati po sa inyo na isang magandang umaga sa inyong lahat. Medyo talaga parang nagbibideo okay ka. Parang nagbibideo okay. Hindi ko madalas eh, parang may nabago sa setup kasi inayos yung ilang parte rito, hindi ko alam bakit meron ng feedback. Merong echo pala, hindi feedback, echo. Eko. Wala namang extra monitor. Wala naman paminsan-minsan. Yun ang problema, yung gano'n kadalasan sa minsan eh. Iyon. Gano'n kadalasan minsan. Correct. Ayun. At medyo natatabayan na natin sapagkat si Paring Edwin Morel papasok din na maya-maya. At siguro sa mga kababayan naman natin, samahan niyo po kami sa mga pagtalakay ngayong umaga nito. Kapagkat marami ko tayong mga isyong mapag-uusapan. Oo. Ito yung may kinalaman mga kababayan ko, lalong-lalo una. Yun yung mga nagiging kaganapan nila, lalo sa mga investigasyon sa flood control project at siyempre yung mga issue, may naliligaw na yung ilang nating kababayan kasama Jimmy. Ikaw naman ay, alam ko, taong kalsada ka rin dati. At palibasa ikaw ay taong kalsada dati, alam mo yung pamantayan kapag ka magsasagawa ng marali o kilos protesta. Kaya Kapelik, nakakalungkot yung mga ginagawa ngayon ng mga nagrarally, wala na sa lugar. Ano ba talaga ang pinaglalaban nila? Wala na sa prinsipyo. Pinaglalaban ba nila yung karapatan ng mga mahihirap o ang karapatan ng kung sino-sino na lamang? Yan ang karapatan ng mga politikong nagnanais na umupo sa kapangyarihan at mga politikong nagnanais na siraan yung kanilang kapwa. Yun nga ang masakit doon, masyado na sila nagpapagamit yung kanilang organisasyon. Kaya tama nga ang mga binabanggit ngayon Sa panahon ng mga nakaraang administrasyon na si Duterte, nakita natin na parang mga pagungya mga yan, nagsipagtago sa kanilang mga lukbutan. Nitong panahon na lang ngayon, abay malaya-malaya na naman sila, Ka-Felix. Simpleng issue yung may kung ano-ano na lamang. Biro mo, napakatapang nila, sabi ko, nung makita ko nga yung ginagawa nila doon sa isang pribadong bahay, sabi ko, wala na sa prinsipyo itong mga ito. Tama-tama yan na pag-usapan natin yan mamaya ka, Jimmy, at bigyan natin ng ilang overview, kasi nga, medyo katulad ng binanggit mo, parang lumilis na sa prinsipyo yung ilan nating mga kababayan at sa kagustuhan na igiit yung kanilang mga kalaingan ay nakakasagasa na rin sila sa karapatang pantao ng ibang individual. Kailangan na malungkot doon. At siguro,
gusto natin yung mga bagay na yan, alin ba yung tama, alin ba yung mali, at ano yung bagay sa pananaw natin. Kasi maging yung mga senador at congressman ay nalilis na rin sa usapin ito. Masyadong nga kasi Ang daming mga nagsipaglabasan na hindi naman dapat pinapansin na. Dapat itinutuon yung pansin ng mga ito doon mismo sa issue. na-divert ang issue eh. Pilit na iniligaw yung issue, pilit na iniligaw o inililis yung issue sa talagang usapin. Oo, pero mamaya tama-tama ay pagkakwentuhan natin. Meron pang isa, naalala mo yung pinagkukwentuhan natin o ano na nilalagay natin. May kaugnayan doon sa isang negosyante na hinuli ng Bureau of Immigration. Nakakagaya yun ay balita natin, nakakulong pa rin dyan sa detention facility ng Bureau of Immigration. Tila naglabas ng desisyon ng Regional Court ng Taguig na nag-aatas na palayain yung mga. Pero sa kasamang loob, hindi pa rin pinapalaya hanggang sa kasalukuyan daw. Abay, kita mo, parang gusto talaga nilang pagkabit-kabitin para yung pansin ng taong bayan, mababaling dun eh. Eh parang pakiramdam ko, gano'n niya yung gusto mangyari. Tingnan natin mamaya, ano ba nasa likuran at ano bang motibo sa likuran ng mga ito? Maging yung tinatalakay natin sa flood control kami na natatamay ng ilang individual. Pag-usapan natin, ano ba talagang dahilan at anong motibo sa likuran ng, abay sabi ko nga paglapag na sa karapatang pantao ng ibang individual yung nangyayari. At maging yung mga protester, tamahin din natin. Tamahin. Pag-usapan din natin, ano ba talaga? Kasi ikaw, taong kalsada ka ng araw. At isa ka sana mayroon nung nagsisisigaw, kapag ka meron kang isong dala-dala, pero napansin ko nung panahon na nagko-cover ako sa iyo, ako nagtatalumati kasi stage ba yung level ng pagtalakay mo nung araw eh. Kaya sa level na ginagawa kayo ng mga aktivista. Nakakalungkot. Yung panahon na tayo, Felix, na medyo lumalaban din talaga sa karapatan ng mga mahihirap, partikular na sa uring manggagawa. Abay, nasa linya ito yung ating mga panawagan lagi. Teka, bakit na... Ang issue ng mga... Nawawala ako, Melvin. Bakit? Andiyan pa rin. Sige. Kasi parang hindi ko nawala ako eh. Anyway, at siguro, Jimmy, yung monitor ko nawala. Ayan. Pumapansin monitor mo. Hindi, kasi may mga inadjust rito, medyo nagalaw yung ibang program. Anyway, at siguro kasi pag-talamitan natin mamaya. Pero tama-tama naman, sapagkat meron tayong report, ay papasukin natin ang report at mamaya sa report ni Paring Edwin Moreno, doon natin pakapigin yung gagawin natin pagtalakay. Sige. Oo, sige, tatanggap muna tayo ng report. Yung munang report ni kasama Jimmy Mahusay, ano ba yung report ni kasamang Jimmy Mahusay? Kahanapin ko lang ha. Natabo mo lang eh. Alam mo naman ako, laging, pag nagkakalkal, natatabo na lagi. Hindi natatabo lang eh. Diyan ako panalo ka, Felix, kasi ang ginagawa ko, yung dati kong account na hindi ko na mabubuksan, doon ko ilalagay yung mga importanteng ko. Gusto kong balikan kaagad. Para hindi matabunan. Yun, Parito niya. Nakita na. Ito. PCEDO. Naglunsad ng mas abot kayang bayanihang Bulakenyo. Pinansi program para sa mga MSO, medium small enterprise at cooperative. At ang detalye ng balitang yan mula sa ating kasamang Jimmy Mahusay. Naglunsad ang pamahalang panlalawigan ng Bulacan ng isang hakbang na higit pang magpapabuti sa buhay at negosyo ng mga Bulakenyo negosyante kung saan nilalayong gawing abot kaya ang Bayanihang Bulakenyo Financing Program para sa micro, small and medium enterprises at mga kooperatiba sa lalawigan sa pamamagitan ng isang panukalang magpapataas sa kanilang maximum loanable amount. Inanunsyo ito ng pinuno ng PCEDO o ang Provincial Cooperative and Enterprise Development Office
na si Attorney Jerry L. Amil sa pagbubukas ng Tatak Singkaban Trade Fair noong Martes, September 2 sa Robinson Place, Malolos City. Ayon kay Attorney Amil, layo ng panukala na itaguyod at gawing mas madali at mas accessible ang Bayanihang Bulakenyo Financing Program para sa mga lokal na nagnenegosyo, lalo na sa gitna ng inflation at pagbabago sa purchasing power ng piso. Gayunpaman, nakasalalay pa sa deliberasyon ng Sangguniang Panlalawigan kung gaano kalaki ang halaga ng itataas sa naturang financing program. Ipinatupad ang Bayanihang Bulakenyo Financing Program for Cooperatives and MSMEs o ang Provincial Ordinance No. 94-2021 upang magbigay ng tulong pinansyal sa anyo ng pautang o loan para mapalakas ang produksyon at potensyal ng mga negosyo sa Bulacan. Sa kasalukuyan, ang minimum loanable amount para sa mga new borrowers, 50,000 sa enterprise at 100,000 naman sa cooperatives. Samantala, ang renewal borrowers naman ay maaaring mangutang ng maximum na 150,000 sa enterprises at 300,000 sa cooperatives. Inanyayahan din ni Amil ang mga Bulakenyo na mamili sa mall na bisitahin ang iba't ibang booth na binubuo ng 50 lokal na MSMEs na nagtatampok ng mga dekalidad na produkto ng lalawigan mula sa mga handcraft goods hanggang sa mga natatanging lokal na pagkain. Samantala, tiniyak naman ni Gobernador Daniel R. Fernando na kinatawan ni Crispin de Luna sa mga lokal na negosyante na patuloy na lilikha ang pamahalang panlalawigan ng mas marami pang oportunidad para suportahan at paunlarin ang kanilang mga negosyo. Ginanap ang trade fair noong September 4 sa Robinson Place, Malolos at nagpapatuloy ang ikalawang bahagi noong September 8 hanggang September 14 sa harap ng Regional Trial Court Building sa bakuran ng Kapitolyo sa lungsod ng Malolos, kasabay ng isang linggong pagdiriwang ng Singkaban Festival 2025. Imi Mausay para sa The Observer News, DWRB 103.9 News FM, ikaw ang una. Maraming salamat kasama ng Jimmy Mausay. FM, ikaw ang una. Maraming salamat kasama ng Jimmy Mausay. At Ituloy na rin natin. Abay, tumitindi itong sagutan ng dalawang mambabatas. Nakuha natin itong bit-bit na balita ni kasamang Felix Tambongko. Tiangko, hindi ako kontraktor. Nananawagan kay Garbin na huwag ilihis ang isyo. Ang detalye ng balitang yan mula sa aking partner, ka Felix Tambongko. nanawagan si Nabota City Representative Toby Tiangco kay Congressman Alfredo Garbin na huwag ilihis ang issue. Ayon kay Tiangco, sadyang ang sigurong nakakasira ng ulo kung pilit na hinahanapan ng mga palusot ang amo kahit napaka-imposible ng malusutan pa. Lalo't galit na galit ang tao sa corruption issue sa House of Representatives. Sinabi pa ni Tiangco na hindi siya makakagawa ng insersyon dahil hindi naman siya miyembro ng Bicameral Conference Committee. Ang 529 million pesos umano na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee mula sa request para sa karagdagang pondo sa nabotas. Ang tanging ginawa lamang niya ay gumawa ng request. Ang Bicam ang nagdesisyon. Idinihin pa ni Tiangco na mas nakakapagtaka umano kung bakit nakapag-insert si Saldico ng 13,803,693,000 sa ibang distrito, ganong hindi naman humihingi. Kinuwestiyon din kung paano nakapag-insert ang Ako Bicol Party List ng 2,295,000,000 at ang Barangay Health Wellness Party ng 2,064,000,000 pesos. Samantalang ang limit lamang ng ibang party list ay nasa 100 to 150 milyon. District congressman ang requestor. Kasi dito lumalabas yung proponent ng word, sila yung requestor eh. Di ba bakit kailangan dumaan kay Saldico? Bakit kailangan dumaan sa Ako Bicol o sa PHW? Eh yung 2 billion is halos kasing pantay na yan ng isang congressional district. So, ito ay sa Bicam pinasok itong mine. Ang nabotas umano ay nasa downstream ng Tulyahan River at below sea level kapag high tide. Nangangahulugan nito ng tubig ng high tide mula sa dagat at ilog ay mas mataas kaysa lupa ng nabotas. Kaya't ang numero unong problema ay ang pagbaha na dapat ay masolusyonan.
Napaka-importante rin ng flood control project dahil apektado ng baha ang maraming aspeto ng buhay, gaya ng kaligtasan, kalusugan, kabuhayan, edukasyon at negosyo ng bawat nabotenyo. Openly naman numano ay sinasabi niya sa kanyang mga kababayan na hinihingan niya ng pondo sa national government ang flood control projects. At hindi raw ito sekreto, pero dahil limitado rin ang pondo ng national government, taon-taon ay partial ang pagpopondo kaya page by page din ang pag-release ng budget. Idinagdag pa ni Tiangco ng paggawa ng program of works at ang pagbibid ng projects ay hindi saklaw ng kanyang tanggapan at yan ang bagay na never niyang pinakialaman. Kahit minsan numano ay hindi niya tinanong ang DPWH kung sino ang nanalong bidder ng mga project. Sa katunayan, ang unang beses na tinanong niya ang district engineer ay nung lumabas ang issue sa top 15 contractors upang malaman kung mayroong proyekto ang mga yun sa nabotas. Ang pangalawang beses ay nung tanongin niya kung sure ba siya na okay lahat ng project ng lahat ng contractors kahit pa hindi kasama sa top 15 na nabanggit niya ng Pangulo. At kinumpirma naman numano ng DE na okay lahat at yung may matuklasan siyang kalokohan sa projects, siya ang unang-unang magrereklamo. Binigyan din pa ni Tiangco na ano ang kanyang mapapala. Hindi naman umano siya kung traktor. Felix Tambongco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang unang. Sunod na balita mula sa ating kasamang Edwin Moreno. Walo sa 12 luxury cars na pag-aari ng mga Diskaya na nakuha na ata ayon sa PNP Highway Patrol. Ang detalye ng balitang yan mula sa ating kasamang Edwin Moreno. Kapag Edwin! Oo. Nadala natin yung report kay kasama Edwin Moreno. Oo. Ayan, medyo... Ayan. Kasama Edwin, pasok! Ito lumitaw sa katatapos sa verification at validation ng PPL Patrol Group sa Capo-Crate. Ayon kay Highway Patrol Spokesperson Police Lieutenant Nadami Malang, 8 sa 12 luxury car na isinalim sa pagsusuri ay legal at lehitimong pag-aari umano ng mag-asawang Diskaya. Lumalabas niyan na lahat ng sasakyan ay rehistado at may kumpletong dokumento gaya ng plate number, MB file number at pangalan ng registered owner. Yes sir, kompletos regados po yun, kung saan po ito galing, ano pong uri ng sasakyan, ano po ang MB file number, ano po ang plate number, kung sino po ang registered owner. Lahat po yun ay nakabigay po, lahat po yun ay binigay na po natin sa VOC. Wala ring nakitang ibang irregularidad sa mga sasakyan. Ang mga nakuhang impormasyon ayon kay Malang ay naisumiti na ng Highway Patrol sa Bureau of Custom. Nilinaw ni Malang na ang kanilang papel ay limitado sa pagbibigay ng assistance upang hindi umanumantala ang investigasyon ng Bureau of Custom. Wala rin anyang nakikitang dahilan ang Highway Patrol para kumpiskahin ang mga naturang luxury car. Subalit na natilian niyang bukas ang Highway Patrol na tumulong sakaling may karagdagang kautusan mula sa ahensya. Ako si Edwin Moreno para sa DWRB 103.9 News 7. Ikaw ang una. Ayun, maraming salamat kasama Edwin Moreno. Moreno, Oo. nakakalungkot, di ba? Ano masasabi mo ngayon? Legal naman pala. Bakit nga kinumpiskan itong Bureau of Custom? Ang problema rin kasama Jimmy, hindi yun eh. Yung nangyaring mga paninira at ang daming mga nagkukomentaryo na smuggled, palusot o sali-sali na akusasyon na inabot ng may-ari ng sasakyan. Ngayon, lumilitaw. Nauna yung mga ganun, mga nahatulan mo na. Ngayon, pagdating sa verification, lilitaw lahat ng mga sasakyan na kinukuha battery dun sa pag-aaral ng Highway Patrol Group may mga legal na dokumento. Ano ngayon ang gagawin ng custom?
Babawian pa ba ni custom yan? Babawian pa ba ng mga senador at congressman na nakapaniranan? Yung mga vlogger, yung mga content creator na nakapaniranan ng todo-todo. Sinira mo na yung tao eh. Sinira mo na yung reputasyon ng pamilya na yan. Pangalan ng tao. Ano gagawin ngayon? Kaya pangalanan mo na. Kasi, in fairness, katulad nun, inakusahan mo na yung mga luxury vehicle ng mga diskaya ay illegal. Kaya nga, yun kagad yung approach nung ako. Kasi, kinuha ng custom eh. Pero ngayon, nagpapatunay mismo yung highway patrol na nagsasabi na kumpleto ng mga dokumento, dapat ang unang habulin dito ng custom ay hindi yung dealer. Yun ang dapat na unang ginawa. Ang dapat Inalam sa dealer kung meron bang paukulang dokumento yung mga yun at nagbayad ba ng custom duty and taxes. Kasi, katulad mo, halimbawa ikaw bumili ka ng sasakyan. Siyempre, niwala ka, kumpleto yung dokumento kumpleto lahat. O, bibili ka. Hindi mo naman sa ibang bansa binili yun, dito mo binili sa loob yun ng bansa dito mo binili, kaya... dapat ang unang-unang hinabol yung dealer. O, dealer, yan bang ibinenta mo, may tama ba yan? Hindi anong ginawa? Sinugod yung bahay, doon kinuha sa tinignan yung mga garahe, doon kinuha yung mga sayan. Tapos, yung mga, ano ba tawag doon? Inutusan ba yon? Binayaran ba yon? Ano ba ang tamang terminology ron? Doon sa mga, pati yung mga yan, nakikigulo, pinagbabato yung tahanan ng mga diskaya dahil nga doon sa, sabi nila, kung ano-ano raw. O, di ba? Parang magkaroon katulad nga nun. Okay, sinabayan ng protesta, sinugod yung bahay. Kasi yung mga pinag-uusapan natin, ito na yung mga naging resulta. Yung mga naging implikasyon ng mga naunang investigasyon. Oo, yun yung mga naging resulta ng mga naging implikasyon. Ang punto natin ngayon, okay, halimbawa pa lang yung nangyari sa Highway Patrol Group na nakikita yung iba na sasakyan sinasabi na may mga record. May mga dokumento, halimbawa pa lang yun Ang punto natin kasi ngayon ganito ano ba talaga yung pangunahing prinsipyo ng ginagawang investigasyon? Kasi, una nga, doon sa umpisa pa lang, katulad ng pinupuna natin yung ginawa ng Pangulo na pumunta siya doon sa mga lugar, tinukoy niya yung mga ghost project, inilantad niya yung 15 kontraktor. Doon pa lang Ang unang-una sanang ginawa ng Pangulo bago siya nagpunta doon sa mga lugar, pinatawag niya si DBM, pinatawag niya si DPWH, pinatawag niya sila congressman at senador. At binirify muna ano ba talagang status, gaano ba karami yung ghost project na yan, anong status sa mga project na pinuntuhan. Yun ang punto natin Nag-echo email din. Yun ang punto natin. Ngayon, ang sinasabi lang kasi natin, masyadong na-PM, ngayon lumilitaw, yung ibang project at yung ibang pinuntahan na hindi eksakto doon sa kinalalagyan ng project. Pero tuloy-tuloy na yung ginawa paninira sa Senado, puntahan natin. Yung isang contractor doon na pinag-initan, harap-harapan sinabi, nagtako ng pondo ng bayan, wala yata akong Melvin, pinapindot ko ulit. Ang punto ron kasama Jimmy, nasabi mo na kasi yung mga senador, congressman na nagsasalita, nagtatago sa immunity. Kasi once na ikaw ay naging imbestiga o kaya kahit nasa rostrum ka, immune ka Hindi ka subject ng level o anumang pananagutan dun sa mga sinabi mo kasi may immunity ka nga Parliamentary immunity kung tawagin yun. Pero, nasamantala yung parliamentary immunity na yun para ibilipay o hatulan yung isang individual. At saka pansinin mo, bakit 15 yung pinanganalan, bakit ang pangunahing focus parang dalawa o isang kontraktor lang ang pangunahing focus ng pag-iimbestiga? Flood control project ang iniimbestigahan, flood control. Napunta na sa luxury vehicle.
Ngayon, binabato na yung bahay at sinasabi ng magnanakaw. Nakakaawa ang kontraktor eh. Ako, hindi na nagtataka ka, Felix, kung bakit. Bakit? Hindi ako nagtataka na balikan ko lang ng konti yung custom bago natin na ituloy ang binabato ang bahay. Hindi naman ako magtataka na yung custom at saka yung Philippine National Police Highway Patrol Groups ay magkaiba ng kanilang investigasyon dahil mismo yung Pangulo natin ay ganun din yung kanyang ginagawa. Katulad nga nung sinabi mo kanina, kung bago siya dapat nagpunta doon sa mga lugar na yan at magpasikat, magpasikat. Maganda. Pinagsasabi, oo, dapat kinausap nga niya yung mga katulad ng Department of Budget and Management, mga congressman, at mga empleyado ng itong DPWH. Kasi nga, dapat para iisa yung kanilang pananaw at hindi magkakatunggali na kahalintulad din ng pananaw ng Bureau of Customs at saka itong Philippine National Police Highway Patrol Group. Kita mo na? Kita mo na? Manang-mana talaga. Ayun na nga, kaya nga, pag magkakakabit na eh. Pag pinagkakabit-kabit mo, ngayon ang punto rito ngayon ganito. Doon sa nangyaring ginawa ng Pangulo, nakita mo lahat yung epekto eh. Sirang-sira ang DPWH. Umabot sa punto ng lahat ng mga opisyal ng DPWH ay pinagsumite ng courtesy resignation. Bakit? Ang ibig sabihin nun, walang tiwala ang liderato doon sa kanilang mga tauhan. Nako, alam mo... Sampal na malaki yan. Sampal na malaki. Sinisira mo yung sarili mong institusyon. Kaya nga, ang iniisip ko pa dyan, Felix, naku, baka wag naman magkatotoo itong iniisip ko. Baka magkaroon ng, maghaharakiri yung isang opisyal ng DPWH na masyadong nadidiin, napapahiya yung pamilya at yung kanilang mga anak dahil nga doon sa nagawang collateral damage ng Pangulo na sobrang napahiya itong mga opisyal ng DPWH, hindi mo na inalam. Yan ba? Kompleto na ang pondo. Kompleto na ang budget. Diba? Lumilitaw ngayon, may mga project na katulad ng pinagkukwentuhan natin nung pisa pa lang. Oo. Nililisan ba yan ang kompletong pondo para dun sa proyekto? O baka naman staggered o putol-putol ang implementasyon ng project na yan? Lumilitaw ngayon, tama yung pinag-uusapan natin eh. Correct, oo. Dugtong-dugtong, hindi yung isang diretsuhan nyo. Kapag kasi gumawa ng program of works, siyempre gagawa yan ng program of works para sa isang buong proyekto. Ang problema, hindi naman kinakayang pondohan yung isang buong proyekto at i-implement mo sa loob ng isang taon, no? Sa isang labasan lang ng pondo. Pero siyempre, pondohan mo ngayon ng kalate, sa susunod yung mampor, sa susunod yung panibagong mampor. Ganun ang nangyayari. Ganun nga talaga. Ang problema, ganito. Nasira mo na yung DPWH. Pangalawa, yung contractor ng collateral damage to eh. Nasira mo ba yung institusyon ng ilang mga congressman na pinag-iinala dyan sabi ng mga nagrarally magnanakaw? Ilang mga senador may ginakabit sa mga kongresistang pilit na ganon. Hindi lang ho yung DPWH ang nasira doon, ang nasisira. Pati ho yung mababang kapulungan at pataas sa kapulungan ng Kongreso. Siyempre, kapag ka merong ilang congressman na pinangalanan ka, ang tao pag nag-isip at pag humatol, sasabihin niya ng mga magnanakaw yung mga congressman, mga buhaya yan. Ganon. Anong nalikha nung ginawa ng Pangulo? Ito, epekto na lang to eh. Pero, institusyon ho, yung legislatura at yung departamentong tigapagawa ng mga proyekto dito sa ating bansa, nagkalamat ho. Anong epekto nito? Ang nagiging sacred cow. Itong sacrificial lamb. Sino? Kontraktor. Lahat ng sisi binubuntun sa mga kontraktor. At palibasa, merong mga nangangarap na maupo sa kapangyarihan kaya nga pinapababa yung edad ng magiging presidente. Na-single out ho. Yun ang kalaban ng gustong maging presidente. Nakakaawa.
Tapos niraralihan. Eh, bigla meron kang makikita nakapost na yung pasimuno sa rally kasama nung gustong maging presidente. Sa picture. Eh, pambihira talaga to. Oh. Unang-una nang binuksan ng investigasyon nito, sino bang unang nagsalita? Hindi ba si yung tiyuhin ko? At doon sa kanyang salita, partikular na tinukoy niya yung isang kontraktor, pinangalanan pa, kasi kalaban ng pamangkin. Oo. Pagdating yung nagsalita yung ibang senador, kasi pa na-trigger niya, inumpisahan niya yun eh. Na-trigger ngayon. Eh, pagsalita ng ibang senador, sinundan na yung pangalan nila yung sinasabi. Eh, sinundan pa ng isang senadora na nangangarap din palang maging presidente ng Pilipinas. Kasi kailangan na gusto yung isang pamilya. Nakakaawa ang kontraktor. Siya ang nasakripisyo dito sa kalokohan na nangyayari. At doon sa pagkakamali na ginawa ng Pangulo, yung hakbang na ginawa niya. Ako pag personal, pag ako tumingin nun, mali yun eh. Oh. Mali talaga yun? Ipinahiya mo yung ahensya mo, ipinahiya mo yung legislatura, at ang nagiging sakripisyo ninyo ay yung mga kontraktor na walang ginagawa kundi sumunod lang sa inyo. So, meron nang gumagawa ng ghost project. Eh bakit hindi ninyo tumbukin? Alam naman ninyo kung ano ng project ang nawawala, ha? Alam ninyo kung sino-sino kontraktor ng nawawalang project, ba't hindi nyo tukuyin? Oh. Yun dapat ang gawin nila. Eh, alam mo naman kung nasaan yung project, sabi mo, nawala yung project dito. Tingnan mo yung reference. Sinong implementor niyan? O ito si kontraktor. O, sino-sino ba yung opisyal na sangkot ka na nag-aproba ng project na yan na nawawala? Eh, ang problema eh, parang disabog eh. Pinatamaan mo lahat eh. Ang masakit kung sinong nasa gitna, siya tinumbok mo ng todo. Out of 15 kontraktor na pinangalanan, eh halos isang pamilya lang o isang kontraktor lang tinatamaan eh. Ang ginawa nga ka, Felix, kumbaga, yung isang buga, lahat, para hindi siya masisi, at yung sa ibaba yung masisisi, sinabog niya lahat. Bahala na kayo kung kanino tumama yan. Yun ang, parang yun ang... Kasi ang punto natin dito, kasama Jim, naging subjective muna nung una eh. Ngayon, kasi sinabi ko subjective, bakit ho? Eh, may mga nagparating na nawawala ang kontrata dito. Agad pinuntahan nga, wala nga yung kontrata. Hindi pala naman doon nakalagay yung kontrata, doon sa kabila. Hindi, bulgar wala eh. Ano pa? Papapawi mo ng ganun-ganun yun? At sampalo ito. Mas kahit sa Pangulo, tama yung ginawa niya para sa kanya, pero sampal din sa kanya yung kanyang ginawa. Kasi sarili mong institusyon ang sinisira mo. Hindi PWH. Yung mga mambabatas na nabatikan, hindi. Kasi, yung mga sabihin natin, pati nga media, may mga nadamay pa na media. Sinasabi, ganyan naman yung mga media na yan. Kaya nga, nakalala ko tuloy yung isang congressman na may mga media na pinangalanan na sinasabing bayad daw yung mga itinatanong. Ng dispensa. Humingi na ng dispensa. Pero ang ibig ko sabihin, ganun lumawak yun yung nagkaroon ng crackdown eh. Lahat yan, ang tama niyan ay sa administrasyon. Ngayon, ang tanong ganito, bakit ganun na lamang kapursigido ang mga aktivista at mga militante para na magsagawa ng kilos protesta gamit ang issue ng flood control? Kasi, nababasa nila na ang ginawa ngayon na paglalantad ay direksyon tumatama sa administrasyon. Maalala mo nung araw ng first quarter storm. Hindi pa ako nun eh. Hindi, elementary pa lang yata ako nung first quarter storm. Ito yung panahon na lumakaso yung panawagan sa Maynila. Dito yung panahon na nakilala yung Son Juan Tondo Association ng araw. Isoto. Oo, alam ninyo kung anong issue ng panahon na yun para lumakas yung aktivismo at yung rally araw-araw, puno yung mga kalsada bago yung marsyalo? Alam mo kung anong issue yung kasama Jimmy, yung dala-dala nila? Kalderong walang laman, sikmurang kumakalam. Doon mo nagugat yun ngayon. Ito, nakakikita ng mga militanteng grupo na doon sa ginawang paglalantad sa mga katiwalian sa proyekto, nagkaroon ng crackdown, nagkaroon ng lamat yung mismong administrasyon ni Marcos. Ni PBBM.
Ito yung unti-unti nilang tinitik-tik para tuluyang matibag yung administrasyon na yan. Ganun ang implikasyon nito. Hindi ito simpleng ganun lang mga kababayan. Hindi simpleng flood control ang pinag-uusapan na rito. Ginagawang tungtungan ng mga aktivista yung issue na yan para tiktikid yung nag-crack na baso para tuluyang mabasag. Oh. Kaya nga sinasabi ko kanina ka Felix, di ba? Sabi ko kanina, noong panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, yung mga yan, nagsipagtago yan sa kanilang mga lukbutan. Noong panahon ngayon, dahil palibasa, medyo mabait yung ating administrasyon sa ngayon, okay lang sa kanila na binibira sila, binibira yung kalaban, kung sino binibira, okay lang sa kanila kasi akala nila, favorable sa kanila. Kaya ang problema naman, ang dami namang mga economic advisor, ang dami namang magagaling na tingpayo ang Pangulo. Bakit? Hindi natingnan yung ganon. Anyway, andyan na yan eh. Sabi natin, sige, Dr. Herrera, pero ang punto rito ngayon, dapat sa ginagawa ho ng Kongreso, at ng Senado, huwag ho kayong tumunlang sa isang side. Tingnan nyo sa pangkalahatan at tingnan ninyo kung ang ginagawa ninyo ay parte pa ng in-need of legislation. Kasi hindi na ho legislation ang nangyayari. Oo. Hindi na ho legislation ang nangyayari. Magandang umaga nga pala kay Kapitang Bato. Kapitang Dennis Sampilipi ng Barangay Prinsa. Congratulations niya pala at napakaganda nung flood control project na yun sa Prinsa. Malaking pakinabang. Pati yung bagong tulay. Congratulations. Yan naman tayo, pinupuri natin kapag magaganda yung mga ginagawa. At nagpapasalamat rin pala yung mga tigakalyong 4. Kay Kapitang Dennis Sampilipi at kay Congressman Dino Tanuat ko sapagkat yung napakatagal na panahon na pinapangarap nilang kalsada ay nagkaroon na ng katuparan. Yun. Sabihin talagang Very good. Sinong may kagagawan din nun, di ba, DPWH? Pero napakaganda nung ginawa ng DPWH. Kaya lang, yung mga nag-implement ngayon, nag-file na rin ang courtesy resignation. Pero ang ganda ng ginagawa. Kasi sabi ko nga, yan yung epekto ng ginawa ng wala sa panahon na paglalantad ng mga usapin. Nakakalungkot eh. Iwanan natin yung kasamang Jim at antabayan na sabi nga, abangan ang susunod na kabanata. Speaking of yung pamamahiya, nabalitaan ko kasi doon sa Land Transportation Office dyan sa bayan ng Tanay Rizal o District Office ng Tanay merong nangyari. Pag-usapan natin. Ano ba talaga yung nangyari doon at anong naging kaganapan doon sa sinasabing pamamahiya ng isang dating congressman doon sa mga estudyante na on-the-job training. At tingnan natin kung anong sitwasyon. So, paano bang pangyayari talaga itong kasama, Jim? Ito kasi yung mga traumang inaabot ngayon nitong dalawang OJT yan sa Land Transportation Office sa Tanay. Abot-abot yung kanilang kahihiyan, Kapilex at mga kaibigan na nakakaranas sila ngayon ng pambabas, no? At pagbabanta sa netizen. Yung ginawa ko, alisin mo yung ginawa ko. Ba't parang may kausap ka dyan? Ba't parang may kausap ka dyan? Hindi kinakalapit ako ng technician natin eh. Mamaya-maya, panoorin natin kung paano ginawa pamamaya. Pero tuloy mo muna yung yung litanya mo. Oo nga. Ito kasi, abot-abot nga yung kahihiyan at nakakaranas ngayon ng pambabas at pagbabanta sa buhay nila mula sa mga netizen. Itong dalawang estudyante na nasa on-the-job training sa LTO ng Tanay District Office. Nagbugat kasi ka Felix, itong naturang pamamaya matapos na ginawang pamamaya at pambubuli ni ito kinikilala ko rin dati to na bilib ako dito dati, ha?
Parang ngayon, parang hindi na ako bilib. Kahit nga ako, di ba nagko-cover ako ng Congress at that time? Oh. Oh. May mga nagawa akong artikel na karamihan ay privilege speech niya at saka nung kanyang katandem. Yung kanyang kasamahan na isang congressman din. Oo, at ito nga, yung pambubuli na ginawa ni dating congressman at One Rider Party List, itong si Busita. Matapos na sumugod sa LTO Tanay para samahan ang kasamahan nito na rider para i-contest ang temporary operators permit na inisyo ng sa nasabing driver. Kasi nga, na-issuean itong naturang rider ng TOP dahil nga sa paglabag o itong pag-modified niya ng kanyang side mirror na taliwas naman sa itinakda ng pamantayan ng Land Transportation Office. Di ba? Sabihin, may pagkakasala, may violasyon. Nagkaroon ng pag-uusap. Oo, nagkaroon ng pag-uusap ang LTO officer na nag-issue ng TOP at ang hepe ng LTO Tanay, subalit napatunayan nga na may paglabag. Kaya obligado itong magmulta ng 5,000 piso. Kaso lang, dahil sa umano'y napahiya si Busita, dahil napatunayan na may paglabag nga yung kanyang kasamang rider, abay, pilit ito ngayon na naghanap ng butas. At nagkataon na nakita nito ang isang motorsiklo na walang side mirror na nakaparada lamang sa harapan ng LTO office. Ay, ibig sabihin, nakaparada lang, walang driver, hindi dinadrive. Nakaparada! Pilit umano nitong hinanap ang may-ari at napag-alaman na ang may dala pala ng motorsiklo ay yung dalawang OJT na kaya inilagay sa harapan ng LTO ay para ipa-inspeksyon at alamin kung ano ang dapat na ayusin. Abay, tinamaan na magaling. Congressman dati, na hindi na. Sinika nga po mano ng mga estudyante na OJT na magpaliwanag. Subalit dahil na-overwhelm sila ni Busita at lahat ng kanilang paliwanag ay hindi na pinakikinggan. Tinamaan ng magaling. Aminado naman ang OJT na wala naman na talagang side mirror ang naturang motorsiklo, no? At inamin din na hindi dala yung rehistro nito. Ang ginawa mano ni Busita, busit na yan, ay pilit na pinai-issue ng TOP ang motorsiklo na nakaparada at hindi na. Busit ako dito At hindi na ito ay hindi minamaneho o walang nagmamaneho na at ipinarada lamang at ipa-inspection. Subalit, pina-issuehan pilit ni Busita ng TOP na kung saan ito'y may multa na umaabot ng tumataginting na 20,000 piso. Estudyante yun, ha? Isa naman kung yung estudyante ng 20,000 piso, pantukos. Nag-aarimuhan niya. Busita, estudyante yan, ha? Baka hindi mo alam na mga estudyante ang OJT. Kaya OJT nga, estudyante, tinamaan ang magaling, Ayon sa dalawang estudyante, ang akala nila na si Busita, Busita, ay matulungin. Pero, talawit, nagkakabulol tuloy ako rito, nabubuisit ako dito sa aking nililitan niyang binabasa na to Taliwas umano ang sinasabi nito sa ginagawa dahil sa halip na pangaralan lamang, katulad ng lagi nitong sinasabi, ay pilit nitong pinaisyuan ng ticket na umaabot nga ng multang 20,000. Aminado naman ang laki Felix, Aminado naman ang dalawang estudyante na mayroon silang pagkakamali. Ang hindi lang nila matanggap ay ang ginawang pamamahiya ni Busita at ipos pa ang kanilang pagmumukha pati ang plaka ng motorsiklo. Ayon pa sa dalawang estudyante, hindi sila mga kriminal at walang nagawang krimen. Pero bakit ibinandera ni Busita ang kanilang mga pagmumukha sa social media? Pero nila, Sige, tuloy mo na. Ako, tapos na dagdag pa nila yung mga nahuling mga kriminal, mga tinatakpan ng mukha pero sila
Hindi naman mga kriminal, subalit ipinos ni Busita ang pagmumukha nila. Sa kasalukuyan ay patuloy na nakakaranas ng trauma ang dalawang estudyanteng binabas sa social media. Binubuli at nakaranas ng mga pagbabanta sa kanilang buhay. Labis din ang kanilang sama ng loob sa dati nilang iniidolo na si Busita na umanay lantaran ang ginagawang pamamahiya at pambubuli sa kanila. Maging ang mga LTO officer umano ay lantaran ding ipinapahiya sa kanilang sariling tanggapan. Tinatanong tuloy nitong dalawang nasabing OJT kung ano ba ang katungkulan at kapangyarihan ni Busita para bastusin at diktahan ng LTO official sa kanilang sariling mga tanggapan. O, Felix, madalas ginagawa ni Busita yan. Ibig sabihin, hindi ito yung first time na pala na nangyari. May mga nangyari ng iba pa. Ngayon ko lang na balitaan yung ganitong ginawa na yung mga OJT, yung mga estudyante na ipinost na hindi man lang binlard yung mukha. Oo, yun yung kita mo. Di ba pagka tayo gumagawa ng balita, lalo na yung mga drug suspect na huli sa bypass operation, may mga kaso, ang ginagawa natin ay blurred natin yung mukha. At saka Ito, mga tama ka naman doon, hindi naman mga kriminal ito eh. Bakit kailangan ipahiya mo ng gano'n? Ito, may panoorin natin yung aktual na nangyari. Ito ay hinugot mula doon sa mismong video nitong si, ano pangalan nun? Dating congressman. Yung si Busita. Panoorin natin, tingnan natin kung paano ba talaga yung pangyayari. Ilang bahagi lang ito nung naging kaganapan. Panoorin natin. Ang daming kapalpakan, ang daming pagkukulang ng LTO. Samantalang buo inside mirror kung nalalaman natin yung public service. Parang ang nangyayari, magkakaaway ang motorista at LTO eh. Kaninong motorsiklo yung nasa labas? Tingnan ko ha. Yan o. Sino picture nito? Ako. Ikaw. Pero itong motor mo, ba't hindi mo picturean kaya? Ano po, angkas ko. O kaya nga. Okay, ang ibig ko sabihin, OJT mo ang nagpicture dito sa motor ng rider. Kasama po nila sa Oo. Na tinikita ninyo at sinasabi nyo improper na pwede naman sabihin, sir, pakiayos nyo. Siya pa pala nagpicture. Tapos yung kanyang sinasakyang motorsiklo, walang side mirror. Kayo ang nagpapatupad ng batas, kaunting diferensya, huli. Pero yung inyong OJT, no side mirror, no ORCR carry. Sa ngalan ng Prado. Nasaan lisensya mo? Magkasama ko sa dalawa. Plus, yung side mirror, 12,000 plus 5,000, 17,000. 250. Brother Jerry, kunin mo yung 5,000. Bigay mo dito sa rider. Yung mali na nakikita ko, dapat nating itama. Itong rider, hindi ko na pagkukontesin. Oh, brother. Sige na. Hindi na tayo magkukontes. May mga komento pala, Felix, ano? May mga komento. Tingnan natin yung komento muna. Ilagay mo yung komento mo, Melvin. Yan. Sige, i-post mo yung komento na yan. Mga reaksyon. Reaksyon, i-post mo yung... kasi nag-bus nga pero merong ilang bahagi ng bus eh. Sige, ipapakita mo yan. May malasakit ka sa aming mga rider, sir. Busita, dapat
pangmatagalang solusyon ang ginawa mo. Kahit isang batas wala kang naipasa noong congressman ka pa. Personal naman masyado yun. Patawa-tawa pa, OJT. Hay nako, may kamag-anak yan sa LTO. Sige, meron pa. Meron kasing nag-post dito na ano eh. Nagbayad din pala. Di sumusunod. Mga yan, mga mga yan. OJT pa lang. Upal na. At dahil sa picture mo, ayan, ticket ka ngayon. Yan ang mga TLTO, pasikat, pero may araw din yan. Dapat lang, unfair kasi. Kung sila, may istorbo. Wala, hindi na ako na ng picture yung kasi merong comment at pagbabanta yung gawa eh. Pagbabanta na sa buhay ng dalawang OJT. So, yun yung epekto ng pinagagawa na pagpo-post ng mukha ng dalawang estudyante na hanggang ngayon, halos nahihiya na nga, nahihiya lumabas at natrauma na. Alam mo, Natrauma na kasi viral yung video. Atin lang, ang natin, Congressman, tama naman yun eh. Ako'y bilib sa'yo at maging matulungan ka at harap-harapan, inabutan mo pa ng pantubos yung rider. Oo, kasi naalaman mo na may violation pala. Hanga kami sa'yo at napakamatulungin mo. At bahagi din ng video yung pinakita natin kanina, narinig ko yung sinabi niya. Dapat kinakausap mo na yan kung may mga paglabag. Hindi basta tinitikitan. Pero anong ginawa ni Busita? Harap-harapan, kinuwenta pa niya kung magkano violation. At pinatikitan niya, umabot ng 20 mil. Ang tanong ngayon, sinabi mo lang ba, total estudyante pa lang naman to, OJT, pangangaralan lang na natin, hindi na natin patitikitan. Pero hindi eh. Siya pa mismo nagsabi, tikitan mo, umabot ng 20 mil yung ticket. kaya nga, alam mo ka, Felix. Pero meron putol eh. Meron akong hinahanap ko yung video na yun kasi unang napanood ko yun. Yung sa unang video, ang sabi daw, ito, tubusin mo na, di ba, nagbigay siya ng pantubos. Hindi bali tayong nagbayad ng 5,000. Ayun ang pagkakasabi niya doon sa unang video eh. Nakabawi naman tayo ng 17,000. Ganoon? Ang ganda ho ng layunin ni Colonel Busita at kami ho saludo sa iyo, sir. Congressman, kaya nga lahat ng mga balita mo sa Kongresalos ginagawa kong balita dati. Kasi bilib na bilib ako sa iyo. Pero doon ho sa estilo na ipinapahiya niya nga ho, yung mga opisyal lang nila. Tsaka alam mo, tama yun hindi naman nakausap ko rin yung hepe, hindi naman talaga sinakyan yung motor. Ang motor nakaparada kasi. Ang sabi raw, dahil mo dyan at titingnan natin mamaya kung anong mga kinakailangan ayusin dyan. At i-recommend niya nila ano yung mga advisable. Kasi yung motor pala na yun, halos isang taon na junk. At dinala doon para ayusin niya. Ay, parehistro. Lahat na, ayusin lahat. At yung problema, yun yung nakita kasi, naghanap ng butas eh. Hindi na regulo yung ano eh. Hindi na, i-contest, ibig sabihin, napatunayan na may violation talaga, so hindi na na-contest ng tuloy-tuloy. Alam mo si Busita, dating pulis yan, kaya ang utak niya, utak pulis talaga. Ako naman, wala akong personal sa kanya at sa akin, tinitingnan ko rin sa pangkalatan tama yung kanyang motibo. Ang atin lang, sana, Congressman, sa ulit naman, kasi ang dami ko palang mga nangyayari sa iba't ibang LTO na gano'n. Huwag naman kasi nakakawa mga estudyante yun eh. Mga OJT. Okay, sabihin natin, magagawa ng paraan yung pantubos. Pero paano yung kaya ng mga estudyante? Hindi ho sila mga kriminal. Yung kriminal daw, tinatakpan pa namin ang mukha, pero kayo, lantaran, ginawa niyong pamamaya. Huwag naman ho ganon. Nakakawa, kaya niyo pa hukang bawiin. Parang walang pinag-iwan ng isang pamilya na pinahiya sa Senado. Kung halimbawa mangyari man sa pamilya niya yan, sa apo niya. Kung nangyari sa apo mo yan, hindi ka ba makilya? Oo. Diba? Pero yung ano natin nga kasama, Jim, at ipaubayan na natin yan sa mga netizen, ipaubayan natin sa mga viewer, at ipaubayan natin yung mga bagay na yan, dun sa mga nag-i-interpreta. Kahapon, kasama, Jim, meron ako isang natanggap na isang kalatas kasi pinilit ko talaga maghanap ng kopya nito eh. Oo. Yun palang maalala mo yung tinalakay natin may kaugnayan dun sa hinuli na isang negosyante na
chairman ng mining company, hanggang ngayon nakakulong pa sa Bureau of Immigration, pero nung ka-4 pa pala, meron nang inilabas na desisyon yung Regional Trial Court. Anong branch nga yung kasama, Jim? Nasa iyo ba? Nasaan ba? Oo, meron ng order na inilabas yung, alam ko na sa iyo, mayroon pa sa messenger mo, nakita ko eh. Meron pa inilabas yung desisyon yung Regional Trial Court na Yung inatasan yung BI o Bureau of Immigration na i-release yung tao. Kasi wala namang kaso, hindi nga minela ng kaso at walang kasong pinakaharap. Pero hinuli. At siniraan na rin ang siniraan ng taong ito sa Senado. Ito yung order, September 4. yung Regional Trial Court ng Taguig, yung branch 271. 2271. Doon sa inihain na writ of habeas corpus. Ibig sabihin, ipakita mo yung tao kasi simula nung maaresto, ikinulong na wala namang kasong isinasampa. At itong writ of habeas corpus na ito ay inihain nitong si Attorney Bravo. Attorney Bravo at asa pa yung karugtong. Ayan. Ang subject ito ng tama. Petitioner dito si Bravo. Tapos sa mga respondent si Joel Anthony, Honorable Joel Anthony ng Bureau of Immigration, Jean Bermudo ng BI, Attorney Howard, at meron pa dalawang iba pa na sila yung i-complete dito. Yan. Ditong si Attorney Bravo. Ngayon, ang siste kasama ng Jimmy, yung ipinal na writ of habeas corpus, nagkaroon pala ng desisyon. Nagkaroon na pala ito ng order ng A4 pa. Sa inihain na habeas corpus at sinasabi nito, pursuant to the decision dated September 4, 2025, copy of which is attached, you are recommended to discharge the body. Pero balita natin hanggang kagabi, hindi pa rin pinapalaya yung, hindi pa rin pinapakita o pinapalabas itong si Mr. Johnny C. Ang chairman ng isang mining company dyan sa bahagi ng Palawan at ganoon din sa bahagi ng Surigao. Bakit? Bakit hindi pa rin nila alabas yung body o taong yan? Panahon ba tayo ng martial law ngayon? Yan ang itanong mo kay yan ang itanong mo sa Bureau of Custom. Bakit? Bureau of Immigration. Bureau of Immigration. Sorry po. Bureau of Immigration. Pati ako naaalala ko kasi nabusit na kasi ako rin sa binabanggit mo kanina. Kaya pati ako Bureau of Immigration. So, kahapon, kagabi, nagpalabas din ng isang press release o pahayag. Yung kampo nitong si Mr. Johnny C. At ang sinasabi nga rito, yung Taguig City Regional Trial Court Branch 271 ay nagsalita na. At hindi may pagkakamali na si Mr. Joseph C. ay isang Filipino citizen at ang kanyang pagkakatitin sa Bureau of Immigration ay walang legal na basihan. At sa in granting the petition for writ of habeas corpus, ibig sabihin, yung pagdidesisyon, kaugnay sa writ of habeas corpus na inihain niya, yung si Attorney Dante Bravo, ay nag-desisyon yung korte. Ay yung korte tama na ang Bureau of Immigration ay walang jurisdiction para idetine o kaya naman i-deport ang isang Pilipino. Oo, kasi kung sakali man at mayroong may jurisdiction, yun ay walang iba kung hindi ang Department of Foreign Affairs. Hindi ho yung Immigration Department. At ito ay may kaugnayan din sa long-standing doktrina na iniugnay nila, yung matagal na doktrina ng Chua Yong versus Deportation Board.
na sinabi ro ng korte na ang power to deport ay limitado lamang para sa mga alien. Ang nagkataon itong si ay Filipino citizen, ay bakit gusto mo ipa-deport? Saan bansa mo pa nakadala yan? Ay Pilipino nga yan. Oo, meron na palang desisyon na po pwede mo ipa-deport ay yung mga alien. Oo, ay Pilipino yan. Paano ba ipa-deport ang Pilipino? Ay nasa sarili siyang bansa. Oo. Na kung saan daw ang isang tao ay nagpapakita ng citizenship, deportation proceedings are void. Ibig sabihin, baliwala yung sinasabing deportation proceedings that may be summarily enjoined in the courts. Sinabi din ng korte, anong branch yun, Kuya Manjim? RTC branch, ano yan? 271. RTC branch 271 ng Taguig na sinasabi nito na si Mr. C ay Filipino citizenship niya ay firmly established multiple government agencies. Ibig sabihin, pinatunayan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na talagang Filipino citizen itong si C. At kami lang sa nagpatunay nito ay mismo ang Immigration Bureau. Oo. Meron din ang Department of Justice. Meron na palang desisyon din ng DOJ na Filipino citizen si Mr. C. At maging ang Security and Exchange Commission at ang Office of the President, maging ang Supreme Court. Ibig sabihin, hindi kinikilala ng Bureau of Immigration itong mga desisyon na ito ng Supreme Court. Yung naging opinion ng Pangulo, ng Security and Exchange Commission at ng Justice Department. Mas makapangyarihan pa ang BI sa mga ito. Nakakagulat to itong mga kababayan, ha? O baka naman ayaw palabasin dahil Pilipit yung ginawang panguhuli. Kaya nga kasi mababalik. Ang balita natin dyan kasama Jimmy eh. Nung una, hindi inilabas sa media yan eh. Kaya lang, naging yung kumpanya. Yung kumpanya na ang chairman niya, na pinamumunuan itong si Mr. C, naging ngay at sinabing kinaresto ng BI na obligang maglabas ng press release yung BI. Kasi nakapiit daw doon ng tao. Eh, plano ata daw nung una dyan, wala na planong ilabas eh. Ewan ko, balita ko lang, doon sa ilang impormasyon ay pinarating sa atin. Hindi naman natin sinasabing totoo yun, pero ang punto nito ngayon eh, eto may order na para i-release, bakit hindi nire-release? So, Parang nagkatotoo tuloy, nagkakatotoo yung mga impormasyon na nakarating sa iyo na bakit ngayon ay mayroon ng desisyon mula mismo sa RTC branch 271 na dapat i-discharge na yung tao na hindi pa rin nila ginagawa. Parang iniisip natin ngayon na yung mga impormasyon noon na mukhang totoo. eh parang, At ito pa kasama Jimmy ha, sinabi rin ng korte, yung binanggit rin ng korte ito kasi mga president na to eh. President, yung mga unang kaso na nadesisyon na, sinabi rin ng korte, yung kaso ng Republic of the Philippines versus HARP, na ang sinasabi rito na once na ang Bureau of Immigration at ang DOJ ay kinilala na ang isang tao bilang isang Filipino citizen, he must be protected from deportation. Hindi mo siya po pwedeng i-deport. Kasi kinikila, Filipino citizen nga eh. Saan may papadalang bansa yan? Wala namang ibang citizenship. Di ba? Dala siya ng kaso of deportation. So, yun ang sinabi. Tapos, sinabi rin ng RTC, kinumpirma ng RTC na si Mr. C ay yung kaso niya ay falls squarely within this principle. At ang Bureau of Immigration must be bound by its two previous rulings confirming Mr. C as Filipino citizen. Pinipigilan ho siya ng Bureau of Immigration pero mismong ang Bureau of Immigration pala ay 2 beses na kinikilala o na kinilala si Mr. C bilang isang Filipino citizen. Biyaya na yan. May something dito eh. Para na yan. Dalawang beses kinilala ng BI daw. Ito, 2 beses daw kinilala ng BI na Filipino citizen. Pero bakit BI ang umuhold ngayon? Nag-hold ngayon, BI. Kaya nga, ang tanong ko... Ang tanong ko nga rito nung nakaraan eh, ito ba'y mali ang BI o talagang winaw mali?
mali. Kaya tanong natin, maliho ba kayo o maliho talaga? At ito pa ha, in weighing the evidences, dun daw sa, kung titimbangin yung mga ebidensya, the court held that Mr. C's birth certificate and Philippine passport are of superior and inconclusive weight compared to the BI's alien certificate of registration o I-card. Mas higit daw na matimbang yung birth certificate na pinakikita na sa isang Filipino citizen kumpara doon sa I-card. At an HCR card, sinabi ng court, is not a public document which presumption of truth and cannot override primary proof of citizenship. Tama naman ano. Kasi pag nag-apply ka ng, kumuha ka ng NBI clearance, police clearance, hanapan ka ng valid ID. Pero ang unang-unang tinatanong, may passport ID ka ba? Hindi naman ang hinahanap ay I-card eh. Hindi yung HCR, At saka minsan, pagkakaduda-duda yung personality mo, hanapan ka talaga ng patingin nga ng birth certificate mo. Di ba? Kaya nga. Tapos ito pa, isa. Ang BI daw ay nag-relay lang doon sa sinasabing biometrics certification na hindi naman suportado. ng fingerprint record o kaya naman na credible corroboration was found gravely inadequate. Hindi naman magaling. Kasi kaya raw inuli ito, nagtutugma raw sa isang Chinese national yung fingerprint. Oo. Na Yun lang ang pinagbatayan ng Pangulo, pero kung titignan nila yung record ng BI pala, yung kanyang deportation proceedings, wala na yun At kasi pinatunayan na ng BI mismo sa dalawang pagkakataon na ito'y Filipino citizen. Ang tanong ngayon, sino ang makapangyarihang kamay? Parang yung sa contractor kanina. Sino ang makapangyarihang kamay na nasa likuran ng mga pangyayaring ito? Oo nga, parang sinabi mo lang, ikaw, kamukha ka ni Limahong. Nagrebelde ka nung mga panahon na yon. Oo. Nagtutugma yung balbas nyo. Nagtutugma yung bigote nyo. Yun. At ikilain nyo, kaya ikaw yun. Ano ba naman klaseng gobyerno mayroon tayo ngayon, Ka Felix? Laging na, puro mali ata. Oo nga, ito pa matindi. Batay sa ito yung pinagbatayan kasi ng RTC decision Batay sa findings ng korte, branch ano nga yan? Branch 127? 271. 271. Nirambol, Paano tayong tatama niyan? Nirarambol mo. Kaya pa sa wedding, baka lalabas yan sa inyo, Babya. Hindi, masyado ka kasi seryoso, kaya pinapangiti lang kita. Batay doon sa findings ng RTC 271, idineklara na dito na ang Bureau of Immigration Proceedings ay illegal. At ang order na palayain si Mr. C ay dapat na i-implement agad. Yun. Sa huli, this ruling is more than a personal vindication for Mr. C. It is a resounding reminder that Filipino citizenship cannot be stripped away by speculation. Tama naman. Hindi mo pwedeng ikaila o alisin ang pagiging Filipino citizen mo dahil lamang sa spekulasyon. Yun. Speculation lang kasi may kamukha lang. Kasi ang apelyido, Chinese. Pero ang pangalan yata nitong hinuhuli nila, ang pangalan ng BI na binigyan na ng Chen Shenzhou. Ang tanong daw, ang banggit daw ng mga tauhan ni Mr. C, sino ba yung pangalan niya? Hindi namin kilala yan. Ngayon lang namin narinig yan. At ito pa yung dinagdag recycled case, speculation, recycled case. At kasi ulit-ulit na pala ito na binubuksan. Kaya nga, sino bang nasa likuran ito? Na patuloy na nagkakalkal nito. Balita ako, isang congressman din daw dati. At sinabi pa, congressman din daw dati yung isa sa mahigpit na nito At the Bureau of Immigration must now heed the court's order, o dapat sumunod daw yung Bureau of Immigration sa order ng court,
with dispatch and ensure that Mr. C is not held for a moment longer. Ibig sabihin, dapat palayain agad-agad. Ayun, pero with that kasama Jimmy, pansamantala muna tayo magpapaalam dito sa The Observer Pusong Minerot kasi papakilala muna tayo ng ating impilan. At mamaya pagbabalik natin habang inaantabayan na natin si Paring Renadine Chanco ay ituloy natin yung programa. Sa mga kababayan po natin, huwag ko yung aalis at kami ay magbabalik mamaya sa Balitang Kongreso ni kasamang Jimmy Mausay. Stay tuned!